Tiniyak ng Office of the Civil Defense ang agaran at ligtas na pagpapanumbalik ng kuryente sa mga lugar na tinamaan ng bagyo. Narito ang balita ni Criselyn Cataro. Muling binigyang diin ng pamahalaan ang kahandaan sa pagtugon sa pangangailangan ng mga sinalanta ng bagyo, particular ang supply ng kuryente. Sa isang televised briefing, sinabi ni Office of Civil Defense Undersecretary Ariel Nepomuceno na pinaalalahanan nila ang mga komunidad na hinagupit ng bagyo, lalo na ang mga nasa Batanes na huwag mag-alala. Aniya, handa raw ang pamahalaan na agad na magpadala ng tulong sa sandaling gumanda na ang lagay ng panahon. Dagdag ni Nepomuceno, ang pagsisikap na maibalik ang kuryente sa mga lugar na tinamaan ng bagyo ay isasagawa lamang kapag ligtas ng gawing ito nang sa gayon makaiwas sa aksidente. Hindi ganun kasimple yung pagbabalik ng kuryente dahil yan tinitingnan bawat metro niyan, hindi pwedeng madaliin yan. Kapag kasi yan bigla ang binuhay, baka makadisgrasya pa, pumutok o magkaroon ng aksidente. Binigyang diin din ni Nepomuceno ang kahalagahan na matugunan kaagad ang internet connection sa panahon ng kalamidad. Sa pagtitiyak ng connectivity para sa mga biktima ng bagyo, nakikipagtulungan na ang OCD sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Ang mga ito ay kautusang inilabas ng national government upang matiyak na ang typhoon survivors ay may inuming tubig, pagkain at tamang tirahan. Samantala, nakahanda na ang mga tauhan at ang kagamitan ng Department of Public Works and Highways sa Ilocos Region at Cagayan Valley upang matugunan ang mga naging epekto ng pananalasa ng Bagyong Leon. Ayon kay DPWH Assistant Regional Director Matthias Malenab, mahigit 1,000 personnel kasama ang 102 heavy equipment units, 85 motor vehicles at mahigit 2,000 light equipment units ang naka-standby sa iba't ibang district offices sa rehiyon ng Ilocos. Tiniyak ni Malinab sa publiko na handa ang DPWH team na magsagawa ng agarang clearing operations upang mapanatiling passable ang mga kalsada, lalo na ang main highway sa pagitan ng Ilocos at Cagayan Valley regions. Yung lagi naming binabantayan na main thoroughfare natin, yung primary road natin, yung road section natin connecting the Ilocos region and Cagayan Valley region, yung Pagudpud, Pansyan area, na lagi doon po yung slides natin, yun ang parang pinaka-critical point namin tuwing may ganito na calamity, ay possible naman po. Sa Region 2 naman, sinabi ni Assistant Regional Director Editha Babaran na naka-standby ang mahigit 43 personnel, kasama ang 11 heavy equipments, 2 motor vehicles at 12 light equipments. Patuloy din ang field monitoring at paghahanda ng DPWH para sa clearing at damage assessment sa Batanes. As for Batanes, sir, ang nakikita ko pong kailangan doon, sir, is additional heavy equipment. So, ang sabi naman po ng RD po namin is that magpro-procure po ang department for Batanes po for their additional equipment for clearing operations. Ayon sa Presidential Communications Office, mahigpit ang koordinasyon ng parehong rehiyon ng Ilocos at Cagayan Valley sa Central Office ng DPWH upang matiyak na mayroon silang sapat na resources. Maaari raw silang humiling ng karagdagang heavy equipments kung kinakailangan. Una nang naatasan ng DPWH, naunahin ang road maintenance upang mapanatili ang transportasyon ng mga tao at resources. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Criselyn Cataro, SMNI News.